So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, talaga nga namang sunog na sunog at tinawanan pa ni Atty. Cristina Conti itong si Atty. Salvador Panelo. Dahil biruin nyo ba naman mga minamahal, so ang record ni Panelo, 6,000 lang daw po ang namatay. Pero ang estimated naman talaga is around 30,000. Okay, sabihin na lang natin na around 6,000 lang according sa record ng Philippine National Police ang namatay. Dito nga po sa madugong bloody war on drug campaign ni former President Duterte. Pero tama ba na sabihin mo, Atty. Salvador Panelo na lang? Gagamitan mo ng term na lang? 6,000 lang naman ang namatay. Pero do you think na yung namatay na 6,000 na lang yan, do you think lahat yun talaga mga drug addict? Do you think lahat talaga yun may mga kasalanan? Alright, tingnan nyo kung paano napagtaasan ng kilay ni Atty. Cristina Conti itong si Salvador, attorney, partida, Salvador Panelo. Meron silang nangyaring show off Talagang uminit yung tension at ito yung pinaka best highlight ever na nakita ko. Kasi talagang sinabi ni Atty. Cristina Conti na see you in the ICC. Okay. Hindi nila maibibigay sa hukuman Kaya wala. Madali sabi, hindi totoo. Kasi ang official record ng mga pulis 6,000 lang Yung 30,000 na yan, nagsimula yan kay Rappler, si Maria Ressa. Kasi I confronted her. Sabi ko, Maria, where the hell did you get 30,000? Kasi siya nag-umpisa yan. Well, I just copied it from another news source. Ayan, kaya naniwala sa'yo kasi medyo maganda ang credibility mo nun. Kaya lahat, niyakap yung 30,000. Hanggang ngayon, 30,000 na sinasabi nila. Pero sir, may 6,000. 6,000 yung recorded in connection with the performance of the duties of the police. Kaya nga sinasabi namin ever since, idemanda nyo. Hindi pa pwede yung puro propaganda laban sa mga Duterte. Kaya hanggang ngayon, wala kayong demanda. Sige sir, see you in the ICC. Okay. Talaga namang see you in the ICC. By the way, nung pagkasabi ng see you in the ICC, naglabas yung balita, naglabas yung Reuters, mga minamahal ng balita, ano yung sabi dyan? Okay, Philippines signal softer stance on ICC drug war probe, open to cooperate. Actually, kaya nga sabi ko, medyo matagal yung proseso nga nitong ICC na to, kasi nga, dinadaan itong si former President Duterte sa tinatawag na rule of law and due process. Hindi naman katulad ng ICC itong si Digong. 'Di ba na walang tinatawag na rule of law at due process. Kasi ang tingin ni Digong sa kanyang sarili, siya ay superior. Siya ay nakakataas. Siya yung magaling. 'Di ba? Yan yung tingin ni former President Duterte sa kanyang sarili nung siya po ay presidente ng Pilipinas. Now, na siya po ay binabalikan ng mga kaluluwa na kanyang ginawan ng kasalanan. Although, sabihin na lang natin na hindi naman talaga si Digong ang pumatay, pero siya yung nag-utos Siya yung presidente, siya yung nag-command sa mga kapulisan na, sige, patayin nyo yung mga adik. Pero mostly ng mga napatay, hindi naman talaga adik, mga minamahal. Yung mga napatay dyan ay gawa lang din naman po ng mga pulis. Planted. Bakit planted? Kasi merong tinatawag na reward money. Diba? Hindi ko talaga magets yung punto ni Salvador Panelo na pinagtatanggol niya pa itong si former President Duterte. Even though, sige, sabi na lang natin, 6,000 yung namatay. Pero tama ba na sabi na 6,000 lang naman yung namatay? Tama ba yun? Yung ganong expression na nilalanglang mo lang yung 6,000 ng buhay ng mga Pilipino na hindi mo na maibabalik? Ha? Tama ba yun? Yung mga batang nadamay na mga productive na sana ngayon? 'Di ba? Paano yung mga pamilya ng mga yan, yung tatay na nadamay lang. May mga experience mga minamahal na dati, 'di ba? Kung makikita ninyo, ang daming mga naglalako ng mga selecta vendors
Di ba pansin nyo yun, mga nagbabalot tuwing gabi, yung balot, di ba mga gumaganon? Pero kumukonti na lang sila. Bakit kumukonti? Kasi pinagkakamalang adik nung panahon ni Digong. Naglalako ka ng balot, pagkakamalan ka ng adik. Naglalako ka ng selecta na ice cream, pagkakamalan kang adik, tinataniman ninyo. 'Di ba? Mahirap na nga yung Pilipino. Talagang kinukupal nyo pa. At ito yung pinakamalala. Sa 6 na taon na pakikipaglaban ni former President Duterte sa illegal kontra sa droga, meron bang malaking taong nahuli? Wala. Bakit wala? Kasi wala naman talaga. Kasi yung totoo, di umano. According kay Arturo Las Cañas, abay kayo din pala yung nagmamanipula ng droga sa bansang Pilipinas. Diba? Pansinin nyo, mga minamahal. Kay Arturo Las Cañas, ganon din yung sinabi. Kay Edgar Matubato, ganon din yung sinabi. Diba? Ang dami ng mga nagpapatunay. Kahit nga doon sa may House Quadcom hearing, diba? Actually, maganda yung ginawa ng House Quadcom kasi talagang nabisto yung kanilang ginagawang katarantaduan, yung ginagawa nilang trabaho ang hindi maganda dito sa ating bayan. Kaya nga galit na galit sila eh. Di ba? Kay Barbers, kay Dan Fernandez, sa mga nag-iimbestiga, galit na galit sila. Bakit sila galit? Kasi nabibisto sila. Yung mga unfold stories, talaga nga namang nabubulatlat. Yung mga binaon sa hukay ng mga istorya, nabubuksan. Pati nga yung patungkol sa mga mayors, di ba, na mga pinatumba. Di ba, nabubuksan yung history. Kaya nagagalit sila, nababalikan yung nakaraan kung gaano sila kakupal. Pero you know, mga minamahal, maganda naman sana yung intention ng war on drugs. Maling-mali lang talaga yung pagpa-implement. Kaya nga nagagalit ako dito kay Panelo na bakit nilalang-lang mo lang yung buhay. Di ba, paano kung pamilya mo, sa pamilya mo ginawa yan, ano yung mararamdaman mo? Ano yung mafe-feel mo? I'm just asking lang mga minamahal, ano yung mafe-feel mo? Kung sakali na sa pamilya mo ginawa yung mga bagay na yan. Lang pa din ba yung masasabi mo? Lang pa din ba? Di ba syempre masakit? Paano kung yung padre pamilya na yun, yun yung inaasahan lamang, nabubuhay sa kanila. Tapos ilalang-lang mo lang? Paano yung mga anak na naulila dahil sa maling akala? Nilalang-lang mo lang? So, even though na 6, sige, sabi na lang natin na 6,000 lang yung namatay, need pa din nila ng hustisya. And justice must be served and must be prevail. Diba? Kaya nagtatagal lang yung kaso dito kay Duterte dahil dinadaan siya sa due process. Dinadaan siya sa rule of law. Gets ninyo? Hindi naman katulad ng ICC itong si Digong na kapag tipo niya, bukas, ganon. Gets nyo? Oh. Diba? Nakakaloka to. Pero anyway, maganda kung paano binigyan ng response ni Atty. Cristina Conti itong si Panelo na talagang CU, hindi ICC, talagang may DN. Lalo pat, you know, yung balita ngayon, di ba? Na makikipag-cooperate na ang Pilipinas, di ba? Patungkol nga po dito sa investigasyon ng International Criminal Court na kung dati, ano yung stand ng ating DOJ? Diba? Ang stand niya kapag nandito yung ICC, tatabuin daw nila. Pero ngayon, mukhang nagbabago na. Which is maganda at malaking development po ito, mga minamahal. Alright? So, anyway, yun po. Pahingi lang po ako ng likes, comments, at share. At huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating munting channel para nang sa gayon kayo po ay nakakatulong sa paglago ng ating algorithm. Alright? It's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.